Parang sa madaling salita, wala na. Namulan siya sa sariling bigla, bago naman siya naulian. Tapos, Ano yung tayo na himatay? parang nawala siyang malay. Pero tayo nung before mo bombahin, nakikita mo pa namang humihinga pa o ano? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ano ba, gumaling na ako. Nahihirapan na ang mga kasama ko. Mag-alaga. Sige na, i-blow natin yung sabay. 1, 2, 3. Lost all direction. Got caught in the veil. Guys, alas 3 ng hapon at kasalukuyan, nasa biyahe kami ngayon. Papunta dito sa, ano dito? Kakanan tayo, diretso lang ano? Tama ba, diretso lang? Okay, so dito tayo ngayon sa Lipa City, Batangas kasi may nabalitaan kami na hindi magandang nangyari kay Nanay Minda. So, nag-uumpisa pa lang tayo ng pagtulong kay Nanay Minda, may ganito ko na kaagad kaming natanggap. So, nakakalungkot, kaya pupunta tayo dun ngayon para alamin natin yung sitwasyon niya. At yun, medyo naliligaw-ligaw lang kami kasi hindi na kami gumamit ng mapa para din matukoy namin itong daan papunta sa kanila. Alas 3 na pero kaya pa naman yan. Medyo paulan lang yata yung panahon, hindi ko alam kung uulan yan o sadyang hapon na. Okay, hanapin natin yung daan, mahanap natin yan. Tiwala lang. Nakalimutan ko din kasi yung pangalan ng lugar nila eh. I-check natin. May nadaanan ba tayong ganito? Tulay? Wait lang. Parang dito ako nung dito tama. Dito ako nag-cash out nun. Ito yung hinahanap ko. Napalatandaan ko. Okay, dire-diretso na to. Then kaliwa tayo. Doon na yun. Ayos, nahanap natin. So guys, kita-kits tayo pagdating natin doon kala Nanay Minda. At sana tawag dito. Sana okay naman si Nanay Minda ngayon. So tara, biyahe na muna. Alright guys, andito na tayo ngayon sa lugar nila Nanay Minda. At malalaman na nating lahat kung ano yung nangyari. So buti na lang, andito din si Sir at malalaman natin yung update kala Nanay. Opo. Gusto mo ito? Pero may tao nga sa loob. Dito si Nanay. Tay! Magandang hapon. Nanay Minda! Kamusta po? Hindi po ako makabangon. Gawa ng likod ko sa giliran. Sino may karuan ngayon? Ako po. Wala nga po Bulong-bulong sa na. punta. Ha? Ba't po kayo naiyak? May ilaw po kayo dito, Nay? Opo. Tatay, pwede natin buksan yung ilaw niya dito? Ano po nangyari sa Nay? Nay Minda? Hindi na. Sumakit na po ang likod ko. Hindi na ako makabangon. Hindi na ako pagpapunta ron. Inaanoan na lang po ako ng pampers. Gawa ng napakasakit po ang likod ko. Kailan po kayo nagkaganyan, Nay? Nung ano lang po, nung magkagaling kayo dito, kinaumagahan, dinala niya ako sa ospital, bago ay sa albularyo. Hindi rin naman po. Galing. Sinababalik ako ng Batangas. Sabi ko, ayaw ko na. Kawanan, tuturukan na naman ako. Ayaw ko na. Birthday mo pa naman ngayon, Nay. Po. Saktong-sakto pala yung pagpunta namin dito. Birthday mo pala. Hindi ko po 71 na ako. Ngayon, Huwag ka na umiyak, Nay. Birthday mo, dapat masaya ka dapat. wala nga po ako na kapatid ko.
Anak ko. Binati naman kayo ng mga anak nyo, Nay. Hindi man lang. Yun lang po aming kahanggang din eh. Siyang may dala niya. Sabi ko, bakit nagdala pa? Hindi naman kako ako makabangon. Giyak si nanay, guys, kasi ang unang-una dapat na bumabati sa magulang yung anak. Pero kung ganyan nga, hindi man lang pala nabati si Nanay Minda. Hindi man lang kayo tinawagan, Nanay Minda? Ha? Yung babae po, sabi, papadalhan daw ako ng pera. Oo. Sabi lang, Ano po nangyari? Pinadalan ba kayo? Sino lang ang anak mo na bumati sa'yo ngayong kaarawan mo? yung may diferensya po, kinakantahan ako. Ito, siya? Yung anak mo nasa Bicol, tinawagan ka? Hindi po. Wawa naman si nanay. Wala po yun. Ano po ba nanay yung dinaramdam mo sa likod mo? Yan po ba yung dahil dun sa pagkahulog mo? Doon lang po nag-umpisa ang pagkaka-diferensyante. Bago ko pirmi. Nung huling punta ko dito na, kahit papaano, nakakatayo ka. Nakatayo. Mabagal man, pero kaya mo, nakakatayo ka. Pero ngayon, Malingkit pa kami noon. oh, nagsama ka pa sa palengke? Po, Oo, bumili kami ng bigas oo. bago pang ulam. Bago napaibig ako doon sa mais. Sumakit ang tiyan ko. Kinabag ka. Sumakit po yung aking atay. Ay, Yung atay po ng may bukol. opo, kasi baka mahirapan yung atay mong tumulong sa pagtunaw ng kinain mo na eh. Inagaw po sa akin ng isang tao. Huwag daw akong kumain. Hindi na po ako kumain. Napaibig lang po ako kaya. Ibig sabihin pala na itong cake mo na nandito sa sahig mo, sa lamesa mo, ibang tao pa ang nagbigay niyan. Po, yung napunta po din, binati naman ako. Sabi ko, bakit nagdala ka pa? Kasi wala na mga anak ko. Ako hindi nakakaalala. Hindi pa ako limang tabo. Mabuti pa itong anak mo may kapansanan ay kinantahan ka niya. Nung isang gabi pa po, kala ko mamatay na ako. Hindi po ako nakakapagsalita na nangitim na raw ang buong katawan ko. Kaya ako nadala sa ospital. Nag-alala yung matanda. Yung asawa mo, si tatay. Ito lang naman po ang nahihirapan ako, likod ko. Bago tagidiran. Pag ako uupo, napakasakit. Hindi ko matiis, kaya ako na higa na uli. Iba-iba pag ako nakakahiga. Hindi ko nararamdaman ang sakit. Pag ako naman pipihit, masakit na uli. Nay, pag ikaw po ba naihi, masakit? Hindi po. Hirap ka umihi, hindi naman. Maya-maya nga. Pero hindi ka naman hirap. Hindi po. Nagulat lang kasi ako na nung natanggap ko yung message galing kay Kuya Oliver na sabi nga, ikaw daw po ay mahina, nangihina ka na daw. Kaya nagulat ako nung nabasa ko yun. Sabi ko, ang ayos-ayos pa ni Nanay Minda nung pagpunta namin. Dinala nga po ako sa ospital. Ha? Ipang ko lang sa ilong. Inipan ko ng ilong pugayang bago. Pinagayang. Paano nawala tay? Pinampang yung binumba. Inipan ko ng ilong. Sa nagdasal ako. Paano nawala tay? Ay yung
para siyang Parang sa madaling salita, wala na. nawalan siya sa sariling bigla bago naman siya nauli. Tapos, Ano yung tayo na himatay? yun, parang nawala siyang malay. Yung kay Father Phil, yung malapo na yun ninilog sa ulo niya bago pababa. Igandasal ko sa kanya. Tapos siya naman na Panginoon, dugtong man ang buhay ng taong ito at kami sa mahirap lamang. Ay, malapit ka ang kanyang kaperdihan. Dugtungan mo lang kanyang buhay siya, kasi mo, hindi wala na siya, hindi na nagsalita. Hindi na niya ko ang kamay, magsak, uli-uli. Nagmulat siya pero hindi nakakasalita. Wow, tapos nawawala ang pulso. Aba, Ginagayong ko. Kaya ang ginawa ko, binumba ko, binumba. pero tayo nung before mo bombahin, nakikita mo pa namang humihinga pa o ano? Paisa-isa. Ay, okay. So kaya pala sabi ni nanay, akala niya mawala na siya. Kasi ibig sabihin, nag-agaw buhay na si nanay nun. Sige, ang dasal ko. Kasi kung pa isa-isa na hinga niya, tapos nawala ng pulso, ibig sabihin, nag-agaw buhay na si nanay Minda. Sabi ko naman sa kanya, Panginoon, hindi ba ngayon natutulungan ko? Sila ay nagaling. Kapag ito hindi gumaling, di ako'y titigil na po magtulong sa aming makaramdaman. Ano, siya nakaramdam siyang alas 10 ang gabi. Ay di tinawag ko yung mga bata. Sabi ko ito bago mga kuya. Dumating silang alas 12 ang gabi. Nay Minda, anong pakiramdam mo nung nawalan ka ng malay? Ay, ibig ko sabihin, before ka mawalan ng malay, ano yung natatandaan mo? Kala, bukoy katapusan ko na. Yan ay nasa isip mo. Na ito na yung oras ko. Hindi na po ako makapagsalita nung Lunes lang. Binabangon ko siya. Pag ako nabangon, napakasakit kaya. Saka yung malapo na sarinong panyo ko, may binabasbas ko ba pag may ginagawa sa sinukod ko sa dito sa kanyang ulo. Sabi, Nay, mahaba pa ang buhay mo, Nay. Ano? Sana mawala yung nararamdaman mong ganyan. Ito lang po. makalakad kayo. Sisimba ko. Mag-pray tayo. Pero Nay, may tanong muna ako sa'yo. Ayaw mo ba magpa-hospital? Ayoko na po at kaliit na ng braso ko. Tuturukan ako ng tuturukan. Kasi pwede ka namin doon dalhin, pwede ka namin tulungan sa ospital. Pero kung ikaw po masusunod, kasi ikaw po nakakaramdam niyan. Kami po, sa mga experience ko din kasi guys, sa nanay ko, sa pinsan ko, ang dapat na tinatanong kasi natin yung nakakaramdam. Kung ano sa pakiramdam niya, okay ba sa kanya mag-ospital o mas komportable siyang nasa bahay. Kasi nadala na kami. So, si nanay tatanungin ko, yung may katawan ang dapat tanungin. Kagaya na lang nun, kapag minsan siyasalpa ka na oxygen, tinatanggal ng may katawan, pipilit pa rin nila. So kaya nga tinatanggal ng may katawan kasi dun siya komportable. Kasi may ganun yung pinsan ko na nanganak, inoxygenan daw siya, hindi siya komportable, pinatanggal niya. Wala naman, mas naging okay siya sa pakiramdam niya. Kasi dapat ang tinatanong number 1, yung may katawan, kung okay sa pakiramdam niya. Di ba tayo? O ikaw po ba, Nay, ayaw mo talaga? Ako po. Dami na pong naiturok sa akin sa Batangas. Araw-araw. 5 turok. Talagang parang hindi ko na makaya. Mga po sir, saan taon na ito baga ko, kabalaan. Dasal ko lang dasal pag alas 12 ng gabi. Hospital ka, kailangan ang pera. Punta ko ng medics, hingin ako 16,500. Pinasuri ko ang dugo niya at nagdagdala ko 2,500. Kupo Panginoon, dahil ako. Naulan, dapat pa ako. Kasi pag-kabilaan, walang pinila ko. Nakayapa ka pa. Na punta ko kay kay Mayor, ay may kinasal si Mayor, hindi ako maharap. Nag-ano na ako, nagbaba na ako napaya kay Mayor, gawa na may nabiyan si Mayor. Pagbaba ko, sabi ng atindas, kakawa ka tatay, masama yung maulan. Magbabasa ko, hindi ako nag-iisa, kasama ko si Lord. Ngayon, lakad ako nilakad, naulan, sabi, matanda, sakay na. Ay, wala akong pamasahe. Hindi, iatid kita. Hmm. Pwede pa salamat ko na. May naawa sa'yo, pinasakay ka.
Isa ka kumuha ng 16,000 na pambayad. Ay wala po. Paano na si nanay na ilabas? Ano nangyari? Ay yung dito sa Nayon, marami sa akin nagtulong, mga pulis, kung sino-sino nagtulong sa akin. Ay di, tapos ako Dahil yun sa pagpipray mo tayo. Ano, kaya may mga taong tumulong. tumulong sa akin, may 500, may 1,000, may 50, may 150. Nakaipon na akong 2,900. Hindi lumakad sa ospital, katabi namin, may tumulong siyang tagaludod, binigyan ako ng 1,500, gawa ng yung kamay niya, hindi niya maibo, na stroke. Hinilot mo. Ngayon, pag naawa naman ng Panginoon, pag kinabukasan siya, naibo niya ito, nakapos na siya, nag-iisa, taka siya. Ay himala, sabi, Kuya, ito'y tulong ko sa iyo. Kaya binigyan ka niya. Tapos, pasalamat naman ako sa Panginoon. Sabi ko, salamat Lord, at ako'y pinagkalooban ng mga tao at may puso ng marunong tumingin sa santura dami na mahirap. Sabi, ano pangalan niyo? Ay, huwag mo sabihin ng anong pangalan ko kasi kita ko sa tayo muna kayo mabait din sa kapwa. Salamat po. So, Nay, ganito. Isang araw po, sila Oliver, may punta dito, may nagbigay ng 1,000 sa kanila. Binigay po sa akin. Ganda naman po, Nay, at may natanggap din kayong blessing. Pero ngayong kaarawan mo, Nay, ano ang kahilingan mo? Kita mga kapatid ko. Sabi Papa rin, wala man lang. Salamat sa Diyos. Pero, mga ko, ha? Ginito pa ang buhay mo. Sige guys, ganito gawin natin. Kasi kahilingan ni Nanay, makita yung kapatid niya. So, Kung payagan ng mga anak, kayak si Nanay. Parito yan eh. Kaso lang pinipigil ng mga anak kasi may edad na. May edad na rin po ba ang kapatid niya? Panganay po sa kanya. Naku, baka pala hindi natin maisama dito. Paano kaya? Pero malakas ang katawan niya. Nakalakad siya. Nakakalakad pa naman. Makisig ang katawan niya, mataba. Ang kaso lang po yung mga anak ay siya payan kasi siya ay nag-iisa, walang kasama. Okay. Kuya Oliver? Hindi pa ba si Kuya Oliver? Yes, sir. Ay, Kuya Oliver, may pantawag ka? Wala po. Ay, tatry ko. Tawagan nga natin yung pinasa mo sa aking number. Kung sasagot ngayon, bukas sa bukas, umaga-umaga, alis kami at pupunta namin yung kapatid mo. Ha, Nay? Kasi yun yung hiling mo ngayong birthday mo eh. sabi niya nga ako siya sa akin. Papalito sa birthday ko. Kaya masaya sana ako. Kung siya ay nagparinig. Dahil hindi naman kami nagpapangita, malayo siya. Tapos nagkasakit pa ako. Pangita kami, ito na, may sakit na, hindi pa nagaling. Sige na, susubukan po ni Kuya Oliver ngayon tawagan ha. Yung number ng anak mo kasi siya yung nakakalam ng address. Pag mabigay po sa amin ngayon, isang tabi muna namin yung mga mission namin sa iba. Lalakaran namin bukas papuntang Cavite, yung bahay ng anak mo, hanapin namin, ha? Ang may alam po yung yung anak kong babae. Ayun nga po, siya po yung may kontak na kay Kuya Oliver. So kung sasagot po ngayon, kukunin namin yung address, pupuntahan po namin, ha? Huwag ka na malungkot, Nay. Huwag ka na malungkot. At bukas sa bukas, kung sasagot ngayon, puntahan na namin ng maagang-maaga. Para patanghali, kung mahanap namin agad, di pupunta namin dito. Nanay? Salamat po. Wala ka naman, Nay. Huwag ka na umiyak. Simple nga lang yung kahilingan mo eh. May pa-birthday ako sa'yo, Nay. May pa-birthday ako sa iyo. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5,000 pesos.
Nay, hawakan mo po ito. Gamitin mo, magbili ka po ng pagkain, ha? Pabili mo kay tatay, ha? Salamat po. Walang ano man, yung may sabaw, ha? Ano itong kinakain mong ito? Lugaw po. O lugaw. O imbis maglugaw, edi magpaluto ka ng may sabaw. Ano? Para kahit yung sabaw, mahigop mo man lang. Tay, pwede ka bang pumunta mamaya ng palengke nyo? Magsimba ka na rin kay Padre Pio. Hindi nga po niya kaya, tay eh. Hirap ako. Hindi po niya kasi kaya tatay eh. Pag-upo ko, ang hirap ako. Anong gusto mo ulam? Lutuan mo na lang po siya ngayon tatay ng ulam kung ano yung may sabaw na pwede sa kanya. Tinola. O para makahigop siya ng sabaw ng ano. Hello, kuya. Hello, kuya. Magandang umaga. Salamat po. Yung kapitbahay ni Tate Roger. May kakausap daw po sa inyo. Hello po, magandang hapon po. Si Marcos TV po ito, kuya. Si Marcos TV po ito. Ako po yung tumutulong pansamantala sa ngayon kay Nanay Minda. May gusto lang po sana akong alamin sa inyo, kuya, kung may provide nyo sa amin yung address ng kapatid niya. Kasi po yung mama nyo sa ngayon, medyo mahina yung katawan niya. Gusto niya makita yung kapatid niya. Kaya kung mamarapatin nyo, maibigay nyo sa amin yung address ng kapatid niya, hanapin namin bukas sa bukas. Yung kapatid ni Ate Iya? Ni Nanay Minda. Minda? Sino Minda? Sino po ba ito? Anak na Lina. Yun? Oo. Ay, anak yun. Si ano nga kayo? Wala akong kilalang Minda eh. Hindi yan yung si ano? Ano po bang pangalan nyo, sir? Hindi ko pwede kayo pangalan ko kasi nga, unang-una, hindi ko kilala yung Minda. Minda Libantino. Minda Libantino. Kasi ang alam ko, yung kapatid ng mama ko ay Lilia. Lilia? Oo. Kasi Yubi, si ano yan? Sa pangalan mo ba na? Ano po ba ang totoo mong pangalan, Nanay Minda? Ang alam ko dyan, lasa ko, Lily, ikaw. Doon sa Oo mata- nga, Oh. pinaltan nga. Okay, opo, Lilia nga daw sa birth certificate. Pinaltan daw ng termina akong may sakit. Ginagawa ko. So Lilia nga daw po ang nasa birth certificate ni nanay. Oo. Kasi, hindi ako kasi basta-basta nagbibigay ng name kasi mamaya, hindi ko alam kung ano, di ba? Opo, tama naman po kayo, tama naman. Si Bibo. For safety rin ng pamilya ko at pamta sa akin kasi nga, unang-una, hindi nag-register yung name niyo sa akin. Opo. So hindi naman kami scammer or something. Kami po ay charity vlogger na Wala ko iniisip na scammer Opo. or what, kasi wala ka namang mini-message sa akin kung ano, sinasabi kong ano. Opo. Nagtala kasi ako kasi wala ko kilalang Minda. Oo nga po. So yun daw kasi ang palayaw na ginagamit niya, Lilia pala sa pagkakaalam ko sa namin, Minda. So Lilia ang pangalan niya. Gusto niya makita yung kapatid niya na nasa Cavite daw po. Kasi yun nga, si Nanay Minda sa ngayon mahina ang katawan. So gusto man lang niya makita yung kapatid niya. Actually, yung mama ko, pinasyalan na siya dyan. So ngayon, nagtitinda yung mama ko. Hindi ko naman hinahayaan na lang namin yung magtinda kasi nga matanda na rin yung mama ko Mahina na rin siya, kaya parang libangan niya na lang yung pagtitinda. Opo. Pero if ever po ba na mabisita namin doon si nanay, papayagan niyo po kaya kami? Kasi syempre, kayo po ang magbibigay ng approval kasi kayo yung anak pala. Oo. Siguro, sasabihin ko muna sa kanya ko kasi araw-araw titinda yan alas 11, wala na rito sa bahay yun. Bumabalik gabi. Opo, pero yung saglit man lang po na oras para sa kapatid niya na... Oo. Opo. Siguro, mamaya, pag-uwi niya, galing sa pagtitinda, kasi nga, gabi ng uwi yun. So, tatanong ko sa kanya kung gusto niyang... Opo, sige po. Siguro, mag-text kayo, mag-chat kayo, Sige po. kasi
para masabi ko sa kanya. Sige po. Kahit dito na lang po sa number na to kay Sir Oliver para i-update niya na lang po kami kung ano po yung magiging decision po ng mama ninyo. Sige, sasabihin ko lang sa kanya mamaya. Sige po, kasi willing po kaming kung mapayagan man po, kung papayagan din, kahit may sumama man lang kahit isa po sa kapatid nyo, para magkita ulit sila magkapatid dito po sa Lipa City, Batangas. Ipapabisita po namin siya dito. Tusunduin namin, ihahatid din namin. Wala namang kasi nga talagang yung nung nagkapera yung mama ko, sabi ko, imbis na pumunta ka dyan, ipa-Gcash mo na lang para yung perang pamasahe mo maidagdag na sa papadala niya. Opo. Ganun yung pinagawa ko sa kanya. Opo. Pero this time siguro, opo, mas... Gusto pa naman niya sana pumunta dyan, kaso siguro wala pa naman siguro budget. Opo. Ako, Sige po, wala naman pong problema. Kami na lang po ang bahala sa mga bagay na yun. Kung sakaling, basta pumayag lang po siya na mabisita si nanay dito. Hindi lang naman po. sige mamaya siguro, Sige po. Sabihin ko sa kanya. Sige po sir, maraming salamat po ulit. Sige, salamat. Sige po. Salamat Sir Oliver. So, yun, yung nakausap natin, anak pala, pamangkin mo pala yung nanay. Ano? Alam naman pala niya na nabisita ka dito eh. Yun ang isang disease lang. Isang beses, kailan po yun? Kalalabas ko lang ng ospital noon. Nung ako pumunta din eh. Kakalabas mo sa ospital, binisita ka niya dito? Hindi man siya din eh, nagtulog. Sa ospital? Kapinuntahan o dito? Dito po. Pero nag-alis din? Walang isang oras, umalis din agad? Bakit naman ang bilis naman? May kasama bang anak? Ano po, yung aking anak doon sa kabila. Ang sumama? Ba't umalis agad? Doon daw sila magmumula O baka naghahabol ng biyahe? pag uwi. Gawa nang ihahatid sa Pista Mall. Okay na, ganito. Basta na kung pumayag man po ang inyong pamangkin na mapuntahan po yung kapatid nyo, pupuntahan namin, ha? Opo. Hahanapin namin para po sa kahilingan mo na makita siya. Igagawin namin para sa iyo, ano? Maraming salamat po. Wala po naman ay. Yung kapatid po ninyo, babae yun, ano? Babae po. Ilan na lang bang natitira sa magkakapatid? Kayo na lang? Kami na lang dalawa. Ilan po ba kayo dati magkakapatid, Nay? 3. Okay. Siya yung pinakapanganay? Po. Sumunod ka dun sa kanya? O bunso ka? Kami po 5, 2 ang patay. Okay. Ngayon, 3 pa kayong natitira o 2 na lang? 2 po. Di 3 na ang patay, Nay. Okay, sige po, Nay Minda. Magpalakas ka, Nanay Minda. Ha? Mag-pray ka lang. Ito ko nga pong lakad-lakad. Kaso po, malikod ko, hindi ko may tagal ng tayo. Pag-upo. Opo, Nay. Iba ang pakiramdam ko pag ako nakahiga. Nakalapat sa ganare. O, habang nakahiga ka po sa ngayon, magpalakas ka muna ng katawan mo. Magkain ka ng masusustansya, kung ano yung pwede lang sa'yo. Tapos, pag malakas na ang katawan mo at kaya mo na, di magutay-utay ka ng upo naman. Ako naman po nalakad-lakad. Kakarating nga ako doon. Ngayon lang hindi na. Gawa ng sakit. Opo, Nay. Kaya magpalakas ka, Nay. Sana pagbalik namin dito sa pagkasama na namin kapatid mo, malakas-lakas ka na. Magpalakas ka, Nay, kasi parang mababa pa po ang buhay ninyo. Ilang taong ka na po ulit ngayon, Nay? 71 po. 71? Nag-blow ka na ba ng kandel mo? Hindi pa po yan binubuksan. Hindi pa binubuksan. Kaya mo bang umihip ng kandila? Hindi.
O, Ako lang naman ang tutulungan ka, Tanay. Ngayon, dahil birthday mo, kakantahan ka namin. O, hindi man galing sa amin tong cake kasi wala kaming kalam-alam. Nakaarawan mo pala ngayon. Tay, may lighter ka ba dyan, Tay? O, buksan natin tong cake na bigay kay nanay ng kanyang kapitbahay siguro. Nakalagay dito, happy birthday, Nay Minda. O. Mahal-mahal ka pala ng mga kapitbahay mo na eh. wala naman po ako dining kagalit. Wala kang kagalit. Yan ang maganda. Tinan nyo, binilan niya kayo ng cake. O, nalaman niyang birthday nyo. Franz, sagay mo dyan muna. Okay, kakantahan natin si nanay. Nasaan na si anak mo? Franz, tawagin mo yung anak ni nanay dyan. Kakanta siya. Nagkakain? Di tayo na lang tayo. Dito ka tayo. Kakantahan natin si nanay. Tao, dini ka, bebe. Tawagin mo si Libet. Kanta ka nga, happy birthday. Mama, dali. Halika, kakanta tayo sa mama mo. Dali. Dali, be. Kakantahan natin si mama mo. Opo. Sabi niya, opo daw. Halika dito. Dito ka, kakanta tayo. Dali. Upo ka, tayo ka dyan. Kanta tayo, ha? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, ay, galing naman kumanta. Salamat po. Sige na, ngayon tutulungan kita. Maghiling ka muna kay God. Salamat. Ano po, gumaling na ako. Nahihirapan na ang mga kasama ko. Mag-alaga. Sige na, i-blow natin yung sabay. 1, 2, 3. Happy birthday, nanay. Yay! Palakpakan natin si nanay. Yay! Happy birthday, mama daw. O sige, kain ka na. Apir tayo. O, kain ka ng cake. Gusto mo? Kain ka nito? Sige, dali mo dyan, sa kusina nyo. Kaya mo ba? Oo. Hawak mo, ha? Sige na. Sige po, Nay Minda. Sa ngayon, nung nakarang araw, dapat pupunta kami. Naguguluhan ako kung saan kita pupuntahan. Hindi ko alam kung nasa ospital ka, o nag-stay ka ba sa kung saan albularyo ka nagpunta, o dito ka sa bahay nyo. Then nag-backread nga ako. Nakita ko dun sa ni Kuya Oliver na dito ka nga daw. Sige po, Nay Minda, ha? Magpalakas ka po. Sa ngayon ay pupunta muna kami. Ikaw lang yung lakad namin ngayon. Dapat magpahinga kami ngayon. Pero sabi ko nga puntahan ka namin para malaman namin yung sitwasyon mo. Okay, sige. Hi guys, so ngayon palabas na kami sa area nila Nanay Minda. Ayun yung balita na nakakalungkot na na-receive ko kay Kuya Oliver na mahina na nga daw, hindi na nakakatayo. Pag-pray natin siya, marami tayo. Powerful po ang prayer. Sigit sa lahat, yun ang pinaka-powerful sa lahat, di ba? Kaya pag-pray natin si Nanay Minda na lumakas pa, bigyan pa ng mahaba-haba pang buhay. So, yun, nakakita lang natin na medyo malungkot si Nanay Minda. Dahil nga in-expect niya siguro na may anak man lang siya na babati sa kanya. Pero yun, kung sino pa daw yung may kapansanan, siya pa yung bumati. So, hindi natin alam kung limot or busy ang mga anak. Pero sana hindi pa huli yung araw, maalala sana nilang batiin yung mama nila, tawagan nila para maging maayos-ayos yung pakiramdam. Iba-iba rin kasi kapag hindi lang lahat usapin pera. Yung presensya, iba pa rin na nagagawa nun. No? So yun, sa lahat ng gusto magpaabot ng blessing kay Nanay Minda, salamat sa nagpaabot ng blessing kay Nanay Minda. Then magdadala tayo ng mga blessing pa dito kay Nanay Minda. Prutas, ano pa bang pwede? Mga pwedeng lutuin nila, gulay, ganyan, magdadala tayo. So yun, maraming salamat sa pagsama nyo. God bless po sa lahat at ingat po kayo. They sing hallelujah.